napasok na rin niya talaga yung She's very Bacolod. welcome to be joining the Mrs. Philippines 2025. Why not? Iba representing Malate. Mukhang nakitaan na ng potensyal si Mrs. Angelica Yulo na sumali sa Mrs. Philippines pageant. Lumabas mismo sa bunganga ng president ng Mrs. Philippines pageant na more than welcome si Angelica Yulo na sumali sa pageant na ito. Kaya kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang question ang ibabato mo kay Mrs. Angelica Yulo? At mukhang iniimbitahan na si Angelica Yulo at ang presidente to have some cup of coffee or cup of tea. At masaya ang presidente ng Mrs. Philippines na malaman na meron ding mga endorsements na mukhang nakapila kay Angelica Yulo para i-endorse niya ang ilan sa mga brands. Maybe I can, be somehow a relief to her. Kahit coffee lang. Pero if ever, kasi right now, parang she's inking some contracts with some talent. Yeah, that's good for her. Oh, so parang in a way, parang Tumataginting kasi na 150,000 pesos ang pwedeng mapanalunan kung sino man ang mananalo sa mga sumali sa Mrs. Universe or Mrs. Philippines rather. Kaya marami ang may engganyo talaga na sumali sa pageant na ito kasi hindi biro ang 150,000 pesos na pwede mo nang pambayad sa mga utang mo. Going back to the question, kung ikaw mismo nabigyan ng pagkakataon na magbigay ng question or mag-ask ng kahit na anong katanungan kay Angelica Yulo, ano ang naisipan mo pwedeng itanong mo sa kanya? Balikan natin ang question and answer portion. Ito kasi yung isa sa mga pinaka-challenging part kapag sumasali ka ng beauty pageant. Even if wala ka pa sa pageant proper mismo, marami na ang mga gustong magtanong sa'yo, especially sa mga journalists, sa mga pageant fans, and sa mga ibang candidates or staff para i-test kung maayos nga ba yung pagsagot mo, even in a candid manner. So, na-observe ko the way na sumagot sa Angelica Yulo, diretso naman siya sumagot sa mga gustong magtanong, na-express naman niya ng maayos yung thoughts niya, yung ideas niya, and I believe either or regardless na anong language ang gagamitin niya, either in English or Tagalog, I believe may express niya ng maayos. Especially kapag na-coach siya, kung sasali man siya at kung meron siyang glam team na magtitrain pa sa kanya. Hindi lang sa Q&A, kundi pati na rin sa pasarela. Pero marami ang nagtatanong, marunong nga bang mag-project si Mrs. Angelica Yulo? Kaya tignan natin. Pero ayan pak! Marunong siyang mag-backless pose. Yan yung isa sa mga napansin kong trademark sa kanyang mga pictures, lalo sa mga outings niya o kaya meron siyang pinupuntahan na events. And dito, isang malaking points to kasi marunong siyang mag-project sa camera. So as you can see, may mga shots na malakas yung confidence power niya. So as you can see, bumabagay yung kanyang suot kasi nga marunong siyang magsuot, marunong siyang magdala ng kanyang damit. So this is beneficial sa mga gustong magpasuot sa kanya ng mga designs, especially sa mga designers na gustong humawak kay Angelica Yulo if ever man na sumasali siya sa mga events or sa ngayon, pageant na. O, di ba? Kaya, yan yung mga authentic or iconic poses ni Mrs. Angelica Yulo. Pero pagdating naman sa swimsuit, do you believe na caring-carry rin ni Angelica Yulo? So, eto yung isa sa mga screenshots nung nasa Disneyland Hong Kong siya. Malapia words ba ang pag-post ni Nanay Angelica Yulo? So, kitang-kita nyo yung pag-turn around niya, tapos nag-back post siya. So, yan yung isa sa mga trademarks kapag gusto mong magpakitang gilas sa swimsuit portion ng isang pageant. And it is a way for you to boost your confidence, pinapakita mo yung energetic vibes mo. Kaya, yes, konting hulma lang together with the pageant training camp kung sasali si Mrs. Angelica Yulo. So, kitang-kita naman yung kanyang confidence power, yung knowledge niya about sa pag-pose or to play with the camera. So, syempre ako bilang isang pageant vlogger, so nakikita ko rin yung different kinds of pose na palaging pinapakita ng mga candidates kung saan sila mas comfortable at kung saan mas pinapakita nila yung stage presence nila, lalo na kapag nasa stage sila sa pageant na yan.
Pagdating naman sa advocacy, nakatanggap kasi recently si Angelica Yulo bilang ulirang ina na award. So, ito siguro yung kanyang magiging advocacy kapag sasali siya sa Mrs. Philippines pageant. As you can see in my background, yan yung perhaps yung possible na bibit-bitin ni Angelica Yulo na advocacy niya bilang isang ulirang ina. So, she is very hardworking, she is very mindful, she is very cutesy, she is very determined if ever nasasali siya sa pageant. Kasi ngayon, importante sa mga sumasali sa mga pageants ang pagkakaroon ng advocacy wherein medyo ano na ngayon competitive na ang pageant na you must have to be relevant by having yung mga platforms na pwede mong i-share. Hindi lang having a beauty face, having a slender body figure, yung mga ganon. Hindi lang bilang isang matalinong tao, kundi meron talagang relevance yung ginagawa mo sa buhay mo na nakakatulong ka din sa kapwa-tao. So, almost everybody na sumasali sa pageant ngayon ay nagbi-build na sila ng kanilang career para meron na silang i-share kapag once na officially recognized as one of the potential influential queens in the. Kaya overall, I believe qualified talaga si Angelica Yulo kasi nakitaan naman natin in all angles na meron naman siyang advocacy, of course. Okay yung kanyang projection and I believe yung pasarela niya magkakaroon siya ng team, yung glam team, tsaka training camp team na mag-handle sa kanya and syempre yung mga gowns na ipapahawak sa kanya. Tapos ngayon kasi wala nang mga age limit, walang height requirement na limits. So universal na ngayon yung pagsali ng pageant. And syempre, tignan natin if ever man na mag-decide si Angelica Yulo na sumali sa pageant. So, ngayon, ganito yung panahon natin and isi-check natin kung ano yung weather dito. So, anyway, update nga pala sa panahon ngayon dito. It's very foggy kasi signal number 1 dito, dulot ng bagyong Hener. Kaya as you can see, medyo foggy siya. Ayan. Hindi siguro ma-appreciate sa camera pero foggy talaga siya. Maulan, medyo malakas yung drizzle, tsaka medyo humahangin. Kaya, at medyo malamig na rin kasi bare months na. So, mag-ingat po tayong lahat kasi sunod-sunod na ata yung bagyo. Kaya, ayan, don't forget to wear your jackets, especially kapag pupunta kayo dito sa Baguio. O, di ba, biglang nag-segue ako from Angelica Yulo to weather forecast. So, ito nga pala yung itsura ng weather namin ngayon. So, as you can see, ayan, yung foggy at medyo makapal yung fog doon banda. Kaya that's it, guys. For more pageant updates, mag-follow lang kayo sa ating Instagram account, The Story of Anthony, pati na rin sa YT, FB, TikTok, Twitter, and Threads. So, thank you so much. Have a wonderful day and always think positive.